in southern Lebanon. The embassy already has informed the 3,000 or so Filipinos there to move to evacuate because of possible retaliation from Israel because of the attacks of Hezbollah. And in northern Israel, they've already moved. Now, this is standard. Inabisuhan na ng Philippine authorities ang mga kababayang naninirahan sa southern Lebanon at pinakahilagang bahagi ng Israel na mag-ingat dahil sa posibleng pag-igting ng sagupaan sa pagitan ng Israeli troops at Hezbollah fighters. Sa gitna rin ito ng pangambang lumawak ang kasalukuyang giyera ng Israel sa Hamas militants. Ayon sa Department of Foreign Affairs, lumikas na ang nasa 70 Pinoy sa northernmost part ng Israel. Pina-evacuate na rin ng Embahada ng Pilipinas ang nasa kulang 3,000 Pilipino sa southern Lebanon. Pagtitiyak ng DFA, ligtas naman ang mga kababayan at nakahanda ang contingency plans ng gobyerno kaugnay ng sitwasyon. Hindi pa rin itinataas ang alert level status para sa mga Pinoy sa Lebanon. Sa southern Lebanon, though, we're waiting for the final recommendation of our embassy in Beirut. So, we'll update you on that, but we'll ensure that they are safe. Samantala, itinaas ng US State Department ang travel alert laban sa Lebanon sa do not travel dahil sa security situation na may kinalaman sa rocket, missile at artillery exchanges sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang Britain's Foreign Office naman inabisuhan din ng mga mamamayan nitong iwasang bumiyahe saan mang bahagi ng Lebanon dahil sa gulo sa rehiyon. Sa abiso ng British government's website, mabilis ang mga pangyayari sa Lebanon at may potensyal na tumindi ang sitwasyon ng walang babala. Hinikayat din ito ang mga British national na nasa Lebanon na agad nang umalis ng bansa habang nananatili pang available ang commercial flights. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.